Alright guys, magandang araw po sa ating lahat at narito po tayo sa El Padrino Cafe Restaurante at makakasama po natin ngayon sa ating coffee talk ang nag-iisang talaga namang sinasabi nilang small but terrible. Naku, matakot po kayo dahil eto nga po at pag-uusapan natin ang mainit-init at trending po na pinag-uusapan sa social media. Ito pong rehabilitasyon ng ating city public market na siya pong pinag-uusapan ng ating mga kababayan sa syudad ng Baguio. Lalong-lalo na nga po at ito po ay tinatawag nating PPP, Public-Private Partnership. At sino po ang pribadong kumpanya o entity na malalaman po natin yan sa ating pag-uusap ngayong araw na ito. Ako po ang inyong nag-iisa, walang iba, Tita Ana Cutter, ang ikit ng bayan para po sa Balitang Northern Luzon. At makakasama po natin walang iba, kundi po si Ma'am Councilor Mylen Yaranon ng Siyudad ng Baguio. Magandang araw, Ma'am. Magandang araw, Ara. Ayan. Mag-toast muna tayo. Oh yes, of course. Kape. Masarap ang kape dito po sa El Padrino Cafe Restaurante sa Session Road, Baguio City. Benguet Coffee. Yes po, kasi yung may-ari, sinusuportahan niya ang mga farmers sa Benguet. Kasi tiga Benguet siya. Dapat lang. O, diba? Suportahan natin ang ating kalahi. Okay, ma'am. Suportahan natin ang ating mga kababayan dito sa syudad ng Baguio. Okay. So, papaanong paraan mo po? Bakit mo inilalaban na dapat ang gobyerno ng syudad ng Baguio ang siyang humawak para sa rehabilitation o renovation po ng city public market? Unang-una, nandito na rin lang naman tayo. Saan ba natin binibili ang kape? Dito sa market. Exactly. Meron tayong binibili doon. At lahat yun galing sa Benguet. Kaya nga may Benguet coffee tayo. Opo, opo. So, ang ibig sabihin, supply chain. Ano ang supply chain ng Baguio Public Market natin? Lahat ay nasa tabilang munisipyo ng Baguio. So, mga highland vegetables natin, galing Benguet, Cordillera. Ang lowland vegetables vegetables and seafood natin galing lang ng La Union, Pangasinan. So, malapit lang. Eh, kung malaking korporasyon yan, may sarili yan supply. Eh, di mawawalan na tayo ng mga suppliers. Saan na i-deliver ng supplier yung mga goods nila? Kaya nga may market eh. Kasi kanina ko pa naiisip doon po kasi sa iyong mga sinasabi sa inyong pong post sa social media kamakailan, ma'am, sinasabi mo hindi kasi maisip ng ating mga kababayan ang impact ng sinasabi nilang PPP. Sa akin kasi, na normal na tao, hindi naman ako nasa palengke, ma'am . So hindi ko maramdaman kung ano nga ba ang impact nito. Pero kayo po, na nasa konseho, sa lungsod ng Baguio, ano po ba sa tingin ninyo kasi talaga ang impact nito sa atin? Well, actually, sa atin po, na normal na tao. Sa iyo, pag korporasyon na kumuha niya, mas mahal na ang bilihin. Oo. Diba? Ay, tataas ang rent. Oo nga, no? Oo nga, no? Hindi ko naisip yan. Ngayon, naisip ko, diba? Okay. Siyempre, i-improve mo. Okay lang kung itataas ng rent, reasonable, no? Yung ba yung sinasabi natin, ang binabayaran mo kasi yung pangalan, hindi naman yung produkto. Correct. Ganun ba yun? So, parang may totoo ba doon? So, magbigay ka pa ng impact pa na isa. Di ba ang dami nating mga convoy dyan? Na, di ba, mga nagde-deliver ng mga yan ang livelihood nila. Maraming mawawalan ng livelihood. Nung nagbibenta na lang ng mga supot-supot dyan. Siyempre, kung modernized na ang sinasabi nila, ang daming mawawalan ng hindi ka na makakatawad. Kumbaga, diba? Pag bibili ka, oo nga, no? Hindi ka na makakatawad. May suki ka pa. Correct. Diba? Wala ka na rin magiging suki. Wala na. Okay. Tsaka yung sabi nga nila na ngayon, marami daw dyan vendors na nagsasablis-sablis. Diba? So, marami na actually ngayon, mga natatanggal na vendors na papalitan ng bago. Kasi, inaaraw-araw sila na pag ikaw ay hindi ikaw ang nagtitinda sa pwesto mo, 3 times na binalikan ka at wala ka doon, end of contract mo na. Binibigay na sa iba. Ay, gano'n? Makatarungan ba yun? Siyempre hindi po. Siyempre hindi. Paano kung mamimili ka pa ng paninda mo? Alam nga naman hindi mo iiwanan yung peso. So, syempre,
kukuha ka ng magbabantay. Opo. Pwedeng mag-hire ka, o anak mo, or in-law mo, or gano'n, di ba? Ang gusto naman nila, yung mga nagbabantay ngayon dyan, gusto nila, kung sino yung nakasulat sa kontrata, sila dapat nandun. Eh, paano nga kung may sakit yung asawa? Opo. Oo. Diba? Namili sa Manila na ang ititinda or pumunta naman sa Lowlands para lang Opo. bumili ng patinda. 3 times na hindi ka lang makita doon, out ka na. Oo. Kawawa, kawawa. They are so miserable dahil dyan. Ang dami mo nating complaint na nakukuha. Pero ma'am, ito kasi raw ang kagandahan, kapag tayo na po ay naki-partner ng isang private entity. Ang sinasabi nga po nila na matatanggal na po itong pinasublease ni may-ari at pinasublease ulit nitong nagre-rent. Matatanggal na daw kasi yun. Well, actually, hindi natin kailangan ng big corporation para matanggal yan. Management. Proper management. Proper lang management of the government. Pero mawawalan naman po itong mga iba ng kabuhayan. Well, kasi ang nangyari kasi dyan, yung pwesto sa tabi mo, namatay or nag-abroad. So parang, sige, take over na ng anak ko. O kaya ng ganon. So naging parang akala nila, pwesto ng mga kamag-anak incorporated. Pero actually, through the years, ganon naman ang nangyari. Yung anak niya, nagka-pamilya, so kailangan din ng livelihood. Bakante naman yung katabi. Pinaalam naman eh. Pero yung iba, may mga iba totoo yan na, sige, wag mo na lang sabihin sa government, isublease ko na lang sa'yo. Tapos ipaparent ng mas mataas. Pero alam na natin kung sino mga to. Bakit ilarason mo pa yun? Alam mo na. Di tanggalin mo na. Diba? Tama. I mean, that's not a reason for us to give it to a big corporation. Okay. Mali So, yun. ito pa ma'am. Siguro ito na lang ang isa ko pang tanong. Yes. PPP nga eh. Ibig sabihin, public-private partnership. Yes. So, do you mean sa public hindi kasama ang tao doon, ma'am? Aba kasama. Kaya nga PPP, Public-Private Partnership for the people. And you are shouting for the people. For the people. Opo. Yes. Ano po yung ibig niyong sabihin doon, ma'am? Ang ibig sabihin nun, lahat, we can have a partnership with the private entity, by the public, by the government, for the people, no? Kaya nga public-private partnership nga yun, no? But tayo, kami yun na nasa committee, we should side with the people, not with a corporation. Yan ang hindi maintindihan ng mga kasama natin na iba na when we deal with a private company, we make sure na hindi tayo agrabyado. At we make sure na dapat tayo ang mas nakikinabang. Yes. Na dapat tayo ang mas malaki ang hatian. Correct. At wag naman ganun katagal. Oo, hindi 50 years. Hindi. Kasi parang hindi ko na rin maramdaman yun, ma'am. Sa taon ko na ito, parang... Buhay pa kaya tayo, no? Oo nga. Ayun na. Kailan ko pa mararamdaman na maililipat na sa gobyerno at gobyerno na ang magmamanage, wala na ako. Yun na nga. Yun na nga. It's unfair. So, ganito na lang, ma'am. Kung sakali man na ang gobyerno nga po ang magmamanage ng city public market, ano ang kabutihan nito na nakikita mo? Well, unang-una, nag-offer na actually ang mga banks na pwede tayong humiram. Naman pala eh. Yeah. Bakit natin ayaw humiram? May income. Di ba? May income naman eh. Kala mo ba yung korporasyon na magde-develop niyan, hindi hihiram? Hihiram siya. Papatungan pa niya. Definitely maglo-loan yan, di ba? Siyempre, di ba? So, anong mangyayari nun? Na-doble pa yung loan. In the guise of development. So, bakit hindi na lang tayo mag-loan? Okay, sabihin mo ayaw ng gobyerno mag-loan. Okay. Anong other alternative? Magkano yung savings natin? Bilyon-bilyon. Bakit hindi natin gamitin yung ibang savings natin yan? Kahit 2 billion or 2.5. Kung ang worth ng project is 6 billion or 4 billion, saan natin pupulin yung kulang? Pwede na tayong mag-bond. Meaning? Meaning, Baguio residents can infuse in capital. O di magkakaroon pa tayo ng ownership. Ayaw mo nun, makakabigay ka ng 10,000. Shareholder ako. Shareholder ka. Kahit konti, kahit 1%, o di ba? Yes, monthly meron na akong kinikita, no, di ba? Oo. Pwede. Pwede magandang idea yun, ma'am. Yes.
Or kung hindi kaya ng government, may cooperative, may Baguio Market Cooperative tayo dyan na willing to develop. At ang administrasyon sa kasalukuyan ay sinusuportahan ang kooperatiba. Yes, di ba? Tama Para ka. sa mga MSMEs. Yes. Okay. Bakit Alright. natin ibibigay sa isang entity na mayaman na? Bakit hindi natin tulungan itong mga maliliit? Tama ka, MSMEs. Small, medium enterprises. Yes, payamanin natin tayo. Tayo. Hindi ang dati ng mayaman. Yes. Sobra na. Tama Oo, na. di ba? Ayan, sobra na, tama na. Okay? Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nawa ay meron po kayong natutunan na maaari niyo pong ibahagi sa inyong kapwa o dili naman kayo pag-isipan ngayong araw na ito. Sa tingin niyo ho ba ay dapat na ang gobyerno ang humawak ng rehabilitasyon ng ating city public market o ang isang pribadong entitiya? Ito po ang aming katanungan sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod nag-iisang walang iba, Tita Ara Cutter, ang ikit ng bayan. Dito lamang po yan sa Balitang Northern Luzon. Magandang araw po sa ating lahat. Thank you, ma'am. Galing.